Pinalipad ang libo-libong lobo at parol sa 100 Islands sa Alaminos, Pangasinan para sa isang celebration for a cause. Pero ang isang grupo tutol sa aktibidad dahil sa posibleng panganib na dala raw nito sa buhay sa karagatan. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Dagupan. Nagmistulang dancing lights ang mga lobo at lantern na pinalipad sa Alaminos City, Pangasinan sa kauna-unahang Sparks 100 Islands. Bukod sa mga Alaminian, may mga turista rin nakisaya sa aktibidad. Hindi lang daw ito basta kasiyahan, kundi isang celebration for a cause. Mapupunta po yung aming yung income po namin sa ating mga daycare pupils ng coastal barangays po. Bukod sa pagpapalipad ng mga lobo at lantern, nagkaroon din ng kantahan, sayawan at fireworks display. Pero ang grupong Save Philippine Seas sumulat daw sa organizer ng event sa pamamagitan ng social media. Sa mga naunang post ng grupo, sinabi nila na ang mga pinalilipad na balloon na napapadpad o bumabagsak sa tubig, posible raw na makain ng mga pagong at iba pang marine animal. Sabi ng organizer ng event, kaugnay ng post ng environmental group, pinayagan ng DENR ang event. At sa kanilang paghahanda, siniguro nilang zero to minimal ang environmental damage. Giit pa ng grupo, hydrogen gas daw ang ginamit nila para sa mga lobo. At kapag pinalipad, nagiging water vapor daw ang hydrogen gas. Napunta rin naman daw ang mga lobo sa city, kaya mas madali ang waste disposal. Biodegradable naman daw ang sky lantern. Sabi pa ng grupo, bago pa ginawa ang event, may mga pinadadala ang Alaminos City Government sa coastal areas malapit sa 100 Islands National Park para kunin ang mga basurang posibleng kumalat doon. Muling giit ng Save Philippine Seas, ang mga lantern daw ay basura at marine debris sa dagat. Hindi na rin daw kakailanganin ng mga scuba basurero o yung mga naglilinis sa dagat kung hindi nagpalipad ng mga lobo at lantern. Jasmine Gabriel Galban, Nagbabalita, Pilipinas.